Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Makikita natin dito sa ating latest satellite images sa kasalukuyan, tatlong bagyo ang ating binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So isa-isahin ko po, no? Una, itong tropical depression na may international name ng Ginedy. Ito yung dating si Bagyong Neneng na humina bilang isang low pressure area, and kaninang hapon ay nag-develop ito, lumakas muli bilang isang bagyo. So huling namatan as of 3 p.m. sa line 660 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour, pangpugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement dito sa kasalukuyan ay north-westward ng mabagal. Pangalawa, itong typhoon naman na may international name na Saudel, latest location as of 3 p.m. sa layong 2,555 kilometers silangan ng Northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 150 kilometers per hour at pangpugso na umaabot ng 185 kilometers per hour. Yung movement naman ito ay northwestwise sa bilis sa 15 kilometers per hour. And lastly, ito namang tropical depression na malapit sa boundary ng ating PER. Latest location kanina hapon 1,065 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna, 45 kilometers per hour, and gustiness na umabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement naman ito ay northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, ito pong tatlong bagyo na ito, walang direktang epekto sa magiging panahon natin sa mga sundaraw at mananatiling malayo sa ating puluan. And as of the moment, itong tropical depression na ito, as well as itong typhoon na may international link sa Saudel, nakakaroon po ng binary interaction o mas kilala bilang Fujiwara effect. So sa mga susunod na araw, magkakaroon ng epekto yung mas malakas na bagyo sa movement nitong mas mahinang bagyong tropical depression. So in a sense, hatakin po nitong typhoon Saudel, itong sentro nitong tropical depression, and eventually, posible mag-intensify ito sa mga sunod na araw, pero eventually maluluso naman at kakainin ng mas malaking sirkulasyon o yung mas malakas sa sirkulasyon ng bagyong Saudel. So ano ba yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw? So tulad nga pala nasabi ko na walang epekto yung mga bagyong ito sa magiging lagay ng ating panahon na ating bansa within the next 24 hours. Pero makikita natin dito sa ating latest satellite images, ito mga makakapal na kaulapan sa kanlurang bahagi ng Luzon ay ang patuloy na pag-iral o epekto ng ating southwest monsoon o hanging habagat, kung saan natutulot ito na mga cloudiness as well as mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. Sa mga susunod na araw, asahan natin na mas marami pang area si mga karanas ng pag-ulan, particular dito sa Luzon, including Metro Manila and portions ng Western Visayas. So yung dahilan po ng mga pag-ulan na ito ay yung paglakas o yung resurgence ng malakas na habagat dahil yung general movement nga nitong si Typhoon Saudel ay generally west-northwestward. So posible itong dumapli sa northern boundary ng ating PAR, wala man itong magiging pag-ulan o wala itong dalang pag-ulan sa atin, ay hahatakin ito o palalakasin yung habagat. So possible as early as Monday or Tuesday next week. Asahan po natin mas marami pang area si mga karanas ng pag-ulan sa Luzon and western section ng Visayas. Ito namang tropical depression na ito, makikita natin sobrang lapit na ito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible sa mga susunod na oras, kung maging westward man yung paggalaw nito, posible itong dumaplis sa ating Philippine Area of Responsibility. So in a sense, papasok po ito na ating farm mamayang gabi. Pero malayo po ito sa ating bansa, no? Inulit ko po, wala itong direktang epekto sa atin. Less likely po tayo magkaroon ng tropical cyclone wind signal kasi sa mga susunod na oras ay magre-curve rin ito immediately north-eastward papalayo sa ating PAR, and eventually posible man ito lumakas bilang isang tropical storm, and eventually malulusaw dahil sa interaction nito sa mas malakas na bagyong Saudel.